Hallelujah, purihin ang ating Diyos ng buhay. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y nagagalang, kasama kitang makinig sa salita ng Panginoon ngayong araw na ito. Sabihin mo, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harap. Amen. Hallelujah. Dahil po ang ating pakikinggan ay salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay buhay na buhay. Amen. Hallelujah. Bago po tayo, patuloy tayo po yung umupo saglit at tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito na kami po ay hindi po Panginoon, Lord, hindi po aksidente na kami po narito at magpakinig ng iyong salita. Inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu, bigyan mo po kami ng kaunawaan ng iyong mga salita, Panginoon. Ilagay mo sa aming puso, tulungan niyo din po kami maunawaan ang iyong kagustuhan, Lord God, at ipamuhay namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong biyaya. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. So, maraming salamat sa ating Diyos na buhay dahil siya ang bibigay ng ating kalakasan. Marahil din po na narinig po natin ang salita ng Panginoon tungkol sa Samaritan woman, Samaritana na babae na nandun sa balon, I should say, balon. Hallelujah. So, ating pong umpisa ng kwento para po magkaroon po tayo ng idea po. Ang background po dito is when Jesus po, nung si Jesus po ay nandun po sa balon at na-meet na isang babae doon sa Samaritana. So, verse chapter 4 po sa John chapter 4, 1 to 42 po ito at aking babasahin po. Kung may pa-flash po ng ating mahal na MC, praise the Lord po. Hallelujah. Kung may Tagalog, mas maganda rin po. So, di ba rin po, ibabasa ko na rin po. Hallelujah. So, umpisa ko tayo sa verse 1. Sabi po dito, nabalitaan ng mga Parisiyo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at nabautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman dito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan naman siya sa Samaria. So verse 5, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila bumili po ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay." Take note po ito, hihingi ka sa kanya at bibigyan ka niya ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansaklog. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay?" Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, ganyan din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba niya? Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit," take note again this one, "ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw. Nito
pumarito pa upang sumalot muli. Umuwi ka, sabi ni Jesus, umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Uwi ka ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumambang sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay magmula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Take note again this one, mga kapatid, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat niyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo pagdating niya. Siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ako ang kausap mo ngayon, sabi ni Jesus, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan ninyo? Wala rin nagtanong kay Jesus, bakit ninyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, hali kayo, tingnan niyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo. Kaya lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo, ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo nalalaman. Kaya nagtanong-tanungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya kasamang magagalak ang nagtatanim at ang umani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang iba ang nagtatanim at iba naman ang umani. Isinubo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo tinanim. Iba ang naghirap dito at kanyo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming sa Samaritano sa bayan iyon at nanimala kay Jesus dahil sa patutuon ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya kung pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon at tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya, alam na namin siya ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, makikita ho natin dito mga kapatid, mga minamahal, ang kwento ng babaeng Samaritana sa balon na walang pangalan, hindi pinalangalanan, na naitala lamang sa Ebanghelyo sa libro ng Juan ay isang
mga lugar at makapangyarihang salaysay na puno ng mga katotohanan at aral para sa atin sa kasalukuyan ito. So, nagbibigay ng tema ng biyaya, pagtubos, spiritual na pagkauhaw at ang pangkalahatang panawagan na sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. So, mga minamahal, ang kwento ng babae ito ay kasunod ng salaysay tungkol sa pakikipagtagpo ni Jesus kay Nicodemo sa isang Pariseo. Isang Pariseo, kilalang kasapi sa Hudyo, sa mataas na hukom. Kung babasahin muna natin before sa John chapter 4, kasi John chapter 3 mababasa, si Jesus ay kasi si Nicodemo na nag-uusap, si Nicodemo tinatanong niya kung paano po mag-born again. So, ang iniisip ni Nicodemo kasi dito is yung physical na paano mag-born again. Tinatanong niya kay Jesus na kung mag-born again, maipapanganak ulit, babalik ulit sa sinapupunan ng kanyang nanay. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa espiritual na bagay ay ang born again o maipanganak muli ay sa espiritu. So, ganun din ang sinasabi ng Panginoon sa babae ito. So, sa Juan, Kapitulo 4, verses 4, yung binasa kanina natin sa 1-42, mababasa natin ang pag-usap ni Jesus ng isang nag-iisang babae na Samaritana na pumunta sa balon na kilala bilang balon ni Jacob mula sa lungsod ng Sigar at sa Samaria. So, isang pambihirang babae, ang babae nito, siya ay isang Samaritana na isang lahis na lubos na hinahamak ng mga Hudyo kasi doon, noong time na yun, hindi po pwede magkausap ang mga mga Samaritana at mga Hudyo at itinuturing ng mga Hudyo ang mga Samaritana na ito tinuturing na walang bahagi sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Siya rin ay isang tinatakwil po at minamaliit ng mga maging sa sarili niyang kababayan o mga sarili niyang kababayan sa mga Samaritana na ito kasi po dahil nga po sa kanyang sitwasyon na ang daming asawa, makikita mo natin dito ang katotohanan at mag-isa siya pumunta upang mag-igib ng tubig sa balon ng komunidad. Ayaw niya po may kasama kasi nahihiya, tapos gusto niyang dahil alam niya na talagang besides na itinatakwil siya ng kanyang mga kababayan at hindi po pwedeng makihalo ang mga Samaritano sa mga Hudyo. So, iniiwasan niya dahil po sa kanyang itinatak sa kanya na immoral na babae. So, isang babae na walang asawa, nakikisama sa anim na lalaki at sunod-sunod niyang naging karelasyon. At isa pa, meron siyang karelasyon na hindi naman niya asawa, yung sinabi ng Panginoon. So ano po ang itinuturo sa atin sa kwento na ito, mga minamahal? Itinuturo po sa atin ng kwento ng babae sa Samaritan sa balon na mahal tayo ng Panginoon, mahal ka ng Diyos sa kabila ng ating sirang buhay. Makikita mo natin sa buhay ng babae ito na sirang-sira ang kanyang buhay. Itinuturing siyang immoral at itinatakbil ng kanyang kababayan. Hindi pa pwedeng maghalubilo sa mga Hudyo. So, alam niyo po mga minamahal, pinapakatagan tayo ng Diyos ng sapat gaya po ng ginawa ni Jesus sa Samaritana na ito na talagang intentional, alam ng Panginoon na darating ang babae na iigib doon. Kaya intentional din ang Panginoon, mga kapatid sa inyong buhay. Hindi ko alam ang inyong mga pinagdadaan o yung mga sitwasyon o yung mga karanasan, but alam ng Panginoon, intentional po ang Panginoon na gusto kayong makausap ng Panginoon, gusto kayong makabahagi ng Panginoon. Amen. Pinapahalagan tayo ng Diyos na sapat upang aktibo niya tayong hanapin. Amen. Inaanyayahan niya sa isang malapit na ugnayan, ikaw at ako, ito ay kalulugod ng ating pagsamba, kalulugod ng Panginoon sa ating pagsamba. Ngunit po, marami pa pong mahalagang katotohanan ng ating matututunan mula sa kwento na ito. Ano pong una po na ating matututunan sa kwento? Na matututunan natin sa
Una ay ang pamamagitan lamang ni Jesus sa pamamagitan lamang ni Jesus natin matatamo at matanggap ang buhay walang hanggan. Mababasa po natin doon sa 1 chapter 4 verse 13 to 14 na sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, ang bawat minom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na inibigay ko ay hindi mauuhaw. Magpakailanman ang tubig na inibigay ko ay magiging isang bukal sa loob niya at bumubukal tungkol sa buhay walang hanggan. At ito po ay inahambing din po sa salita ng Panginoon sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, matututunan po natin dito sa pamamagitan lamang ni Jesus natin matatamo at matatanggap ang buhay na walang hanggan. Hindi po physical na tubig na ibigay ng Panginoon, kundi spiritual po. May pangalawa na ating matututunan, ang paglilingkod ni Jesus sa mga itinatakwil ng lipunang Hudyo o ang mga Samaritano. Ano pong ibig sabihin nito? Na si Jesus ay pinaglilingkuran niya ang mga itinatakwil. Pinaglilingkuran niya ang mga minamaliit, kagaya ng mga Samaritano na ito at kagaya ng mga Hudyo na minamaliit nila ang babae ito. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Pinaglilingkuran niya po. Hallelujah. So, ano pong ibig sabihin nito na pinaglilingkuran, ang paglilingkod ni Jesus sa mga tinatakwil ng lipunan Hudyo, ang mga Sabto, ang mga Samaritano? Ibig sabihin po ay papakita na ang lahat ng tao po ay mahalaga sa Diyos. Ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Yan, sabihin mo, hallelujah. Mahalaga tayo sa Diyos at ninanais ni Jesus na ipakita natin ang pag-ibig sa lahat. Kahit po sa ating mga kaaway. Kasi po, siyempre pag sinabing itinatakwil ng mga Samaritano ang babae ito, malamang sa isip siguro ng babae ito, kakaaway na niya ang mga tao kasi ayaw niya sa kanya eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay mahalin natin ang ating kaaway. Makikita mo natin dito sa Matthew chapter 5 to 44 that we should love our enemy. Ipag-pray natin. Mga kapatid, may mga kaaway po tayo at mga namungutya sa atin at minamalit tayo. Ang ibabalik po natin ay mahalin natin sila kasi ganun po ang sinabi ng Panginoon. Amen. Ano pa ba po ang isang pong matututunan? Yan po, makikita ko natin na mahalin, idalangin natin ang ating mga nag-usik sa atin o mga kaaway natin. Pangatlo po na ating matututunan mga kapatid, si Jesus ang Messiah. Ano po ibig sabihin ng Messiah? Si Jesus ang tagapagligtas. Nakita ng babae na, siya pala, ikaw pala ang Messiah. Malamang ikaw na ang Messiah at hanggang sa huli na ating mababasa ng versikulo ng 42, sinabi ng mga kababayan ng mga babae, ikaw na nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Hallelujah. So, si Jesus ang Messiah. Totoo po kasi yan. Pag sinabi ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through Him. Siya lang po, mga kapatid. Amen. At ito pa ang ating isa pa po na ating matututunan. Ang mga sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Makikita po natin sa kwento o sa binasahan natin kanina sa 1 Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24. Dito na sinasabi ng Panginoon na ang sumasamba sa Diyos ay dapat sumamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. You know what? Yung parang ginawa natin kanina, hindi lang po tayo umaawit. Alam niyo po, sabi sa salita ng Panginoon, additional po na reference sa salita ng Panginoon sa Salmo 150, lahat ng may mga hininga ay magpura na Panginoon. Tinagmuhan mo katabi mo kung may hininga, kapatid. May hininga pa ba yan? Hallelujah! Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Kapag sasamba tayo sa salita at sa Panginoon ng Espiritu at katotohanan, yun, dahil po ang Panginoon po ang nagbigay ng ating buhay, ano po ang sasawalin natin sa Kanya? Siyempre po, sasambahin natin ang Diyos na
totoo at sa espiritu at katotohanan. Ano pong ibig sabihin? Hindi po lang po kumapalakpak at kumakanta. Dapat po ay sasamba tayo sa Panginoon mula sa ating puso. Amen? At pag sinasambag natin ang ating Diyos na buhay mula sa ating puso, yun, lumalabas po ng bukal sa ating puso ay tayo po ay pumapalakpak, lumulundag. Yan po ang ebidensya ng pagsamba sa Panginoon. Kapag sinasamba natin ang Panginoon mula sa ating puso, mula sa espiritu, sa ating espiritu, kasi meron po tayong espiritu at katotohanan, lumalabas po yung kagalakan. Amen? Hallelujah. Kaya pag sinabi po ng ating worship leader na nag-lead sa atin na tayo po'y pumalakpak, mga kapatid. Amen? Tayo po'y sumigaw kasi tayo po ay hindi po patay. Kasi sabi sa salita ng Panginoon again, na lahat ng mga mahihininga, mabaho man yan o hindi, basta mahihininga ka, sumamba ka sa Panginoon. Sabihin sa kapatid mo, sasamba ka sa Panginoon. Dahil may buwad ka. Dahil ikaw ay buwad. Amen? Hallelujah! Yun po ang ibig sabihin na tayo po ay sasamba sa Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi lang po dahil po andyan po yung mga security natin na nakatingin sa atin o yung may mga leader natin nakatingin sa atin. Nandyan man o wala, yung mga nagpapatid sa atin, tayo po yung sasamba sa Panginoon dahil ito po ay relasyon. Amen? Ika pa po na ating makikita dito ay, alam niyo po, makikita natin sa Salmo 145 verse 18. Kung may flash po natin may flash po ng ating mahal na MC sa Salmo, hallelujah. Ang Panginoon yan. Alam niyo po, ang Panginoon ay malapit sa ang Panginoon po ay malapit sa lahat ng nagsisitawag sa Kanya. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya ay sa katotohanan. Kaya kapag tayo po sumamba ng espiritu at katotohanan, siya ay malapit. Amen? Hallelujah! So, palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. Amen? Kung ikaw ay naniniwala, palakpakan mo ang ating Diyos. Amen? Hallelujah! Panglima po, na susunod na ating matututunan, ang ating patutuo tungkol kay Jesus ay isang makapangyarihan, kasangkapan upang akayin ng iba na sumampalataya sa Kanya. Ganun po nangyari sa babae nung napakinggan niya po Panginoong Jesus nung sinabi niya, I am the living water. Kung iinom ka sa ibibigay ko, makakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi lang inan, sinabi pa ng Panginoon, alam ng Panginoon ang buhay ng babae ito. Kaya nung in-acknowledge ng babae ito na ikaw ay Messiah, so pumunta ng babae sa kanyang bayan at inihayag ang kanyang testimony. Ano ang sinabi ng babae ito? Marami sa mga kanyang kababayan na naniwala. Kasi ang kanyang kababayan, alam nila ang buhay ng babae ito. At nung sinabi ng babae, sinabi po ng babae ito, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya nang dumating sa kanya, mga Samaritano, hiniling nilang manatili siya sa kanila at nanatili siya roon ng 2 araw. At dahil sa kanyang mga salita, marami pang iba ang sumampalataya. Sinabi nila sa babae, hindi na kami naniniwala dahil sa sinabi mo ngayon. At ngayon ay narinig namin na siya mismo ang nalalaman namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nung nag-testimony itong babae ito sa kanyang kababayan, sila ay naniniwala. So, mga kapatid, ang iyong testimony po, ang iyong patutuo ay makapangyarihan po patungkol sa Panginoon. Kaya po kapag alam niyo po, kapag kayo po nagte-testimony, hindi lang po kami din po nandito sa labas, kami po na-encourage din po, mga kapatid, na-despite na sa kapila po ng iyong pinagdadaanan, alam niyo po, binibigyan niyo po pa rin ang papuri ng Panginoon. Dahil yan po ang patutuo, yan po ay nagbibigay ng kalakasan bawat isa sa atin. Amen? So, ang patutuo tungkol kay Jesus ay isang makapangyarihan, kasangkapan upang akayin ang iba na sumampalataya sa Kanya. Gaya na nangyari sa babae kanina, nagpatutuo siya dahil kilala nila
babaeng ito at nung na-encounter niya si Jesus sa kanyang buhay, ang kanyang mga kababayan naniwala din sa Panginoon. Amen. So, bukod dito mga minamahal, natututunan natin mula sa dialogo o sa sinabi ng Panginoong Jesus ng babae sa balon, meron po tayong katutunan na matututunan tungkol sa kaligtasan dito. Una po is, ang kaligtasan ay dumarating lamang sa kumikilala sa kanilang matinding pangangailangan para sa spiritual buhay, nawala sila. Gaya ng babae nito, nung kinilala niya ang Panginoon, inacknowledge niya ang Panginoon, nagkaroon siya ng kaligtasan. So, ang buhay na tubig na matatanggap lamang ng mga kumikilala na sila ay spiritual na o kapag ka ay uuhaw at kikilalanin mo ang Panginoong Jesus at kikilalanin mo at tatanggap mo ang kanyang sinasabi na ibibigay na buhay na tubig, living water, ay dito mo lang matatanggap ang kaligtasan. Kung hindi natin paniniwalaan ang Panginoong Jesus, hindi po mag-i-start, hindi po mag-uumpisa ang kaligtasan, mga kapatid. Pangalawa po na katotohanan tungkol sa kaligtasan na ating matututunan sa kwento na ito, sa babae ito ay, ang kaligtasan ay dumarating lamang sa mga umaamin at nagsisisi sa kanilang kasalanan at nagnanais ng kapatawaran. Alam niyo po, ganun po ang nangyari sa babae ito, mga kapatid. Nung inacknowledge niya po, nagsisi siya dahil sa sinabi ng Panginoon, alam niyo, inacknowledge na siya ay makasalanan, na-receive na po ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Ang kaligtasan ay dumarating lamang po sa mga umaamin at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nagnanais ng kapatawaran. Kasi ang nais din ng Panginoon ay mabalik tayo sa Kanya. Wala pong perfecto, mga minamahal. Alam po ng Panginoon lahat ng ating mga gawa. Kapatid, kapag nais natin na tayo po ay mapatawad, ay meron po tayong kauhawan. I-acknowledge po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. So, bago niyakap ng babae ito, tinawag na immoral, babae ito, ang tagapagligtas, kinailangan niya munang harap at tanggapin ang bigat ng ganyang kasalanan. In-acknowledge niya po bago niya po tinanggap. Ganun po ang sinabi ng Panginoon sa kanya sa salita niya sa 1 John chapter 1 verse 9, additional lang po, if you confess with your sins, He is faithful and just to forgive our sins. He is faithful to forgive and clear us all our unrighteousness. Amen. Kaya kailangan po, mahalaga po na i-acknowledge natin na tayo po nagkulang, tayo po ng kasalanan at tatanggapin at paniniwalaan po natin ang ating Diyos na buhay. Pangatlo po na ating matututunan patungkol po sa kaligtasan dito sa kwento na ating binasa, ang kaligtasan ay dumarating lamang sa mga tumatangan kay Jesus bilang kanilang Messiah o naniniwala sa Panginoon na bilang Messiah o tagpakligtas. Sapagkat ang ganap ng katotohanan na ito ay ang kaligtasan ay walang anuman kundi kay Jesus lamang. Kay Jesus lamang matatagpuan po ang kaligtasan. Dumarating lamang ang kaligtasan sa mga naniniwala sa Panginoon. Makikita mo natin sa ating binasa kanina sa John chapter 14, 46, sinabi ko kanina na John chapter 14 verse 6 na Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. At makikita ko natin mga minamahal po sa gawa o Acts chapter 4 verse 12, kung may flash po sa bilet ng ating MC, Acts chapter 4 verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang iba. Sinabi dito, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Walang pangalan kundi ang pangalan ng Jesus lamang, mga minamahal. So, ano po ang ibig sabihin ng living water na ito na ating pinamagatang living water na ating pag-aaralan ngayong oras na ito? Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. Siya ang tinatawag na living water. Hindi po literal na tubig kundi ang spiritual po ang tinatawag, ang sinasabi ng Panginoon.
Jesus is the living water. Si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay, na sumisimbolo po sa espiritual na nagpapanibago, walang hanggang buhay, at ang banal na espiritu na nagbibigay kasiyahan sa espiritual na kauhawan ng tao. Kapag tayo po'y mauuhaw sa espiritual, di ba po, minsan po kapag tayo po'y nauuhaw, pisikal, kailangan natin uminom ng tubig. Alam po, pero sa espiritu po natin, kapag tayo po'y nauuhaw, alam nyo, minsan, meron tayong, hindi tayo mapakali, kailangan po natin ng salita ng Panginoon, makapakinig ng salita ng Panginoon, dahil ito po ang sinasabi na tubig na nagbibigay, nagsisimbolo ng tubig na buhay na walang hanggan. Kapag po tinanggap po natin, uminom po tayo dito sa tubig na binibigay ng Panginoon, ay, nagkakaroon po tayo ng kasiyahan sa ating puso. At sabi niya, bukal na kahit anong klaseng trials, na kahit anong klaseng challenge sa ating buhay, bukal pa rin. Alam mo nun, nung mayroon pa rin kasiyahan sa iyong puso, mga kapatid, di ba po? Hallelujah. So, bukod dito natututunan natin lahat ng ito, ang kaligtasan ay mula lamang sa Panginoong Hesus. Ang buhay na tubig ay kay Jesus lamang natin makukuha, ay matatanggap. Amen? So, si Jesus ang tubig na nagbibigay buhay. The living water, ito ay sumisimbolo sa spiritual na magpapanibago sa ating buhay. Walang hanggang buhay, ang banal na espiritu ang nagbibigay kasiyahan sa ating spiritual na kauhawan. Amen? So, ito ay kaloob ng Diyos at nagbubukal sa sinumang sumasampalataya kay Kristo. Amen? Gusto niyo ba matanggap ang buhay na tubig na ibibigay ng Panginoon? Palapakan nga ulit natin ang Panginoon kung gusto mong tanggapin. Amen? Hallelujah. So, gaya ng ating napakinggan kanina, alam ng Panginoon kung ano ang iyong minanais, alam ng Panginoon kung ano ang iyong desire sa iyong puso, mga kapatid. So, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na tayo po iinom sa kanyang binibigay na living water o buhay na tubig. Kasi po ito hindi po tayo naguhaw ng kahit ano pong klaseng challenge o trials na darating sa ating buhay. Alam niyo po kapag nasa sayo ang living water na ito, naku, bubukal sa iyong puso, meron pa rin kasiyahan na nangyayari sa iyong puso, mga kapatid. So, ulitin natin, Diyos na buhay, I'll take this opportunity kapag ngayon mo lang, siguro sa dami po na ang ating mga Bible study at may mga kasama natin na nag-anyaya sa atin na isumpo natin ang ating buhay sa Panginoon. Siguro ito ay hindi po aksidente din na ma-receive mo ang living water po si Jesus sa iyong buhay. Gusto mo po na magkaroon po ng kasiyahan at buhay na walang hanggan. Ito po ay inaanyayahan po tayo ng Panginoon na tanggapin siya sa ating buhay. Kapatid, gusto mo bang matanggap ang buhay na tubig? Kung gusto mo, you raise your hands. Hallelujah. Amen? So, the living water, ito ay bibigay ng buhay na walang hanggan na kay Jesus lamang matatagpuan. Kapatid, very quickly, naanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay dahil siya ang tunay na buhay na tubig. Tapi po mo po, saglit, very quickly, gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay at ipanalangin natin ang short prayer na ito. Very short po, pero very powerful po na prayer. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan, receive the living water, which is Jesus. If you are ready, I'm gonna count 1, 2, 3, 1, 2, 3, then tatanggapin mo po ang si Jesus. At tayo magpipray, susundan ko po ang aking panalangin, lahat po tayo, at mula sa iyong puso, tatanggapin mo ang Panginoon. So if you are willing, so tayo po yung mga lahat, then let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po ay naniniwala na ikaw ang tunay na buhay na tubig
Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking buhay. Patawad po sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkukulang. Inaanyayahan kita, Panginoon, sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas. Panginoon, ninanais ko po natanggapin ang buhay at tubig na ipinagkaloob mo pagkakaloob mo sa akin. Tinatanggap kita sa aking buhay. Kung aking langin ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpakat po natin ang Diyos ng buhay. I believe na meron po tayong matututunan ngayon at balik ko po sa ating mahal na NC. Muli, isang palakpak nga po sa Panginoon. Purihin at salamat po sa binabahagi ng salita ng Panginoon. Muli, God bless po, Pastor Mark, at magpatuloy